Nagluto naman nga ni ho ako ng ginataang lubi-lubi o niyog-niyog kung tawagin dito sa Bicol. Diyos, marhay na aga, ngayong araw ay samahan niyo ulit ako sa mga kaganapan sa aking buhay probinsya. Ganito nga ho pala yung puno ng lubi-lubi at yung pinakatalbos niya yung aking kukunin para gulayin. Yung ganyang kulay ng talbos ay ganyan na ganyan yung saktong igulay. Lalo na po kapag hindi pa bumubuka yung mga dahon. Malambot at madaling lutuin kapag kaganyan lang ho ang kulay. Meron pa nga rin ho ako nakuha dito sa likod bahay. Medyo bukadkad na siya at hindi na ganun katalbos pero okay pa naman yan. Tapos sunod ko naman pinuntahan yung dito sa may harap ng bahay. Meron din kasi 3 puno dito ng lubi-lubi at titignan ko kung meron ding talbos. Yung pinakatalbos ng gulay na ito ay mayahalin tulad ko sa pechay bagyo o kaya repolyo. Pero sa pagluluto naman ay mas masarap itong ginagataan. Habang kumukuha nga ako nito, napansin ko na meron itong bunga. Kaya kumuha ako ng ilang piraso at nag-research ako tungkol dito. At ganito nga po pala yung itsura ng bunga niya. Base sa research ko, isa raw itong prutas na ginagawang candy. Pero dahil hindi naman masyadong pinapansin yung bunga nito dito sa amin, hindi ko rin talaga alam kung anong lasa ng bunga ng lubi-lubi. Kayo ho ba? Nakakain na ho ba kayo ng bunga nito? Kung oo, paki-comment naman po dyan sa baba kung anong lasa nito. Base sa aking research, edible daw ito, kaya sinubukan kong tikman kung ano talaga yung lasa nito. Lasang lasa. At dahil walang lasa yung una kong tinikman dahil siguro green pa, sabi ko try ko itong medyo malambot na may pagka-red. Dahil base sa aking research, isa raw itong prutas at sa ibang bansa ay inilalahok pa nila ito sa fruit salad. At ginagawa nga rin daw itong jelly, syrup o kaya candy. At mayaman din daw ito sa minerals, iron at calcium. At base rin sa isa sa aking mga komentor, ipinanggagamot pa nga raw ito sa UTI. Medyo matamis. So ayun nga po yung huli kong tinikman, hindi siya ganun katamis, medyo matabang. Yung isang pirasong bunga pala nito ay ibinilad ko sa bubong pagkatapos ay susubukan kong itanim. Ang bala ko nga ay paramihin sila para magsilbing bako. Meron na nga rin ako mga tanim dito, maliliit pa at inilera ko na nga sila sa bako. Yun ho kasing puno niyan ay diretso lang pataas kaya magandang gawing tanim na bako. Meron na nga rin akong ilang na itanim nito na nakahilera sa bako. Bukod sa may maigugulay na ako, nagkaroon pa ako ng bakod. Nga ho pala, balik na tayo sa aking lulutuin na gulay. Ganito nga lang ho siya kadaling ihimay lalo na kapag katalbos na talbos pa. Matapos kong maghimay, nagbunot naman ako ng nyog na gagamitin kong panggata. Sakto nga yung bini akong nyog ay matamis pa yung sabaw kaya napakasarap inumin. Kayo po ba nakagawian nyo rin bang inumin ang sabaw ng nyog? Napakasarap nga din yung ganitong ampol kapag ka maliit pa ay malutong at matamis. Matapos kong magkayod ng nyog, hinugasan ko naman kaagad itong gulay. Sunod naman ay nagpiga ng gata. Kalahating baso nga lang ho pala yung aking gagamitin sa gata para talagang malasa at kalahating baso lang din sa pangalawang piga. Naglagay na rin ako ng bawang sibuyas at asin at naglagay rin pala ako ng 2 siling haba. Pagkatapos ay pagkukuluin ko lang ito hanggang sa kumapit yung lasa sa sabaw. Nung kulong-kulo na amoy na rin yung aroma ng aking mga nilagay na ricados. Kaya isinunod ko nang ilagay itong gulay na lubi-lubi. Hindi ito ganong karami pero ayos lang naman dahil 2 bata lang naman yung kasama kong kakain ito. Si Honey Pan Sugar pa piyam-piyam kasi ay kailangan na ulit maghanap buhay habang hinihintay kong lumambot ang gulay. Panay naman ang tingin ko dito sa aking mini garden dahil nagsitubo na yung aking mga ipinunlang buto. Dahil bala ko talagang punuin yung aming bakuran ng mga tanim na gulay. Nagpuna ulit ako ng mga panibagong buto katulad ng okra, talong, siling haba, kamatis, at kung ano-ano pa. At eto na rin po pala yung update sa tanim kong alugbati last year. Kung napanood nyo po yung aking mga unang video na nag-uumpisa pa lang ako sa pagtatanim, yan hong alugbati ay isa sa mga tanim kong nakasurvive sa nagdaang bagyo. Anyway, balik tayo sa aking niluluto. Inilagay ko na itong sardinas na magpapalasa sa aking niluluto at isinunod ko na ang kakanggata. Pagkaluto naman ay isinalin ko kaagad sa 2 mangkok. Yung isang mangkok ay ibibigay ko kila mama at papa. Share the blessing, ika nga. Kayo ho ba, kumakain din ba kayo ng ginataang talbos ng lubi-lubi? Pagkabigay ko kila mama, binigyan din nila ako ng kanilang lutong ulam. Tapos ay kumain na rin kami ni Yang ng pananghalian. Hindi nga pala sumabay sa amin si Kuya Mako dahil kumain na raw siya kila mama at papa. So iyan lamang po for today's video. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Bye-bye!